Yan ang sinasabi ko po sa inyo, no? Patunay na hindi po ako nagkakalat ng fake news. Makikita nyo po nung nakaraang araw pa, sinabi ko sa inyo na may sugat sa kamay si Catalina Cabral. At ito nga po ay napatunayan. Ito po ay sa pang-aagaw di umano ni Congressman Leandro Leviste ng mga dokumento, pero meron pong video ha. Ito, panoorin po natin. Cabral file. Kine-question ngayon ang pang-aagaw umano ni Congressman Leandro Leviste sa mga dokumento mula sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang giit na Leviste, may basbas ni Secretary Dizon ang pagkuha niya sa mga dokumento. Bagay na itinanggi naman ng kalihim. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Parsahan umanong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, hanggang sa may narinig na lang po kami mga kalabog sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din ho and medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek, hindi dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob. Ikong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya, tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, kung wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to, public documents lahat to. Dapat hindi nyo to tinatago sa akin. Dapat binibigay nyo sa akin to. may isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Ang alam ko paper cut. Nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya. Yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Tuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. Doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Kasi may sugat na po si ma'am How was she reacting? Wala ho, nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na, tissue, ganun, kasi may sugat ako. Hindi naman po si ma'am masigaw na tao So parang nakikiusap lang siya kay Kong, please. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatan namin kung ano yung talaga yung nasa official document, kung how much talaga napunta doon sa district na yon, sa NEP and sa GAA. So kung saan located yung project, saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation. Hindi namin sure ko po kung ano yung summary by tinutukoy. Grabe talaga yung ginawa ni Congressman Leandro Leviste, no? Parang parang wala ng manner. Siguro kaya siya kaparehas ni Congressman Kiko Barzaga na na-kick out, no? O drop out ba talaga? Hindi ko alam Pero yung galawan niya parang hindi edukado, no? At dapat na masampahan din to ng ethics Kasi baka yan yung mga factors na gumulo sa isip ni Cabral, 'di ba? Kasi may mga nananakit na, namimilit na, 'di ba? Naman, no, given the benefit of the doubt kay Congressman Leandro Leviste, parang ba siya? Parang napipilitan lang rin siya? Parang meron bang tumatakot sa kanya para gawin ang lahat ng ito, 'di ba? Kasi alam mo kung sasabihin mo gusto mo lang maging hero, parang sobra-sobra namang yan, pangaharas, hindi na hero yan Pag nangaharas ka, 'di ba?
lalabas kang kontrabida pag ganyan ang ginagawa mo. At alam naman po natin nakadikit ni Congressman Leandro Leviste mga Duterte, di ba? Di ba? Baka naman may banta sa kanya yung mga Duterte, hindi natin alam, di ba? Baka ganun ang nangyayari, pero para sa akin dapat ma-ethics to si Congressman Leandro Leviste kasi hindi po nararapat yung ganyang mga pagkilos, no? Ang tanda-tanda na nito, payat-payat to. Tapos namimilit ka, narinig pa ng mga trabador, nagkalabog-kalabog, di ba? Alam ko na kung anong mo eh. Hindi, duda ako, may paiyak-iyak ka pa, duda ako eh. Baka meron kang, binablackmail ka ba ng Duterte dahil meron ka rin baho, di ba? Yun po yung mga pumapasok sa isip ko eh. Kasi kung gusto mo lang maging superhero, hindi ka naman magiging superhero sa mga pinagagawa mo eh. Dahil walang validation yung mga documents na yun. Di ba? Sabi mismo ng mga empleyado ni Yusek Cabral, mga assistant sa DPWH, sabi nila, it doesn't necessarily mean, no? Kapag nandun sa location niya, yung isang project, yung congressman dun yun na yung hindi po ganun, no? So, kailangan ng validation po yan at hindi tayo pwede mag-assume lang dahil po ang mga kasong gusto nyo pong isang pa dyan, yung mga plunder, malversation of di ba? So, hindi po pwedeng hindi yan biro na ilalabas mo lang tapos akala mo yung dokumento na yun mag-i-stand on its own, di ba? Kahit po affidavit na sinulat mo na kailangan pang i-validate ng mga abogado, kailangan pang 'di ba? Pag sumpaan mo, 'di ba? Ikaw ba, Congressman Leandro Leviste, kaya mo bang sumpaan yung mga 'yan? 'Di ba? At tatanggapin ba ng korte na kung susumpaan mo 'yan, 'di ba? 'Yun ang nakakalungkot doon, 'di ba? Ewan ko, dapat one step ahead ka kapag ganyan yung mga ginagawa mo kasi mababack to you ka, kagaya niyan, kitang-kita sa CCTV, no? Yung kabalastugan na ginawa mo. Alright, once again, this is Balita at Kaalaman, no? Huwag po tayong maniniwala kay Congressman Leandro Leviste. Mukhang meron po siyang ibang agenda sa mga pinagagawa niya, no? And it's very obvious na. Alright, once again, this is Balita at Kaalaman. Let's do this again. Share nyo po ito, lalo na sa mga DDS supporters. Let's do this again. Let's go.